season pa lamang yan. Wow! Grabe ka na just say, ngayon pa lamang. Iba na yung nararamdaman ko ngayon. I'm sure you feel me. You get the same feeling. Kaya naman, handa na ba kayong lahat makita ang mga bibida sa I Love You Since 1892, guys? Masisinagin natin ang taong nasa likod ng mga saysayang pag-ibig ni Carmelita at Juanito. Alam niyo, she is known by millions on Wattpad as undeniably gorgeous or Pilipining Mia. Isang kilalang pangalan sa mundo ng Wattpad romance at historical fiction. She is also the brilliant mind behind hit titles gaya ng Bride of Alfonso, Our Asymptotic Love Story, Socorro, Salamism, at napakarami pang iba, guys. At ngayon, isang major milestone na naman dahil ang pinaka-iconic ng kwento ay ipapalabas na finally sa Viva One. Kaya naman, that is all, welcome on stage the creator and the best-selling author of I Love You Since 1892. Give it up for Pilipining Mia. Hello, Pilipining Mia. You want to say your highs and hellos to everybody here? Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta, lalo na mamunan, pero narito pa rin kayo ngayon. At sana mag-enjoy kayo sa lahat ng preparation natin. Maraming salamat, Binibini. Can you stay there? Binibini, pwedeng tumayo ka muna dyan at mag-smile sa ating mga camera. Ayan. For a quick photo opportunity. Again, she is the brilliant mind behind this wonderful story. Palakpakan natin. Once again, Binibini niya, you can take your seat. Sunod naman ay isa siya sa mga tinitingalang storyteller sa pelikula at telebisyon. Nakilala sa paggawa ng mga kwentong tumatagos sa puso. Mula sa mga di malilimutang pelikula tulad ng Ang Panday, Captain Barbell, In Your Eyes, at napakarami pang iba. Hanggang sa mga iconic teleserye tulad ng Amaya, Marimar, at iba pa. At alam niyo ba, naging involved din si Direk sa TV adaptation ng ilang Wattpad hits gaya ng The Magic You. Ngayong taon, he takes the lead in directing sa pinakahihintay nating adaptation na I Love You Since 1892 sa Viva One. Sa kanyang malikhaing pananaw, handa na siyang maghatid ng isang bago at kapanapanabik na versyon sa kwentong ito. Everyone, a warm welcome to internationally acclaimed and award-winning director, Direk MacArthur C. Alejandro. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for coming. Direk, tumayo muna po kayo dyan para sa isang saglit na photo opportunity. There we go. Once again, internationally acclaimed and award-winning director, Direk MacArthur Alejandro. Thank you so much, Direk. Thank you everybody. Ito na, handa na ba tayo lahat? Ngayon naman, palalimin natin ang ating kwentuhan ngayong hapon, mga kabayan, dahil ihahatid tayo ng ating direktor na si Direk Mac sa mundo ng I Love You Since 1892. Ating alamin kung anong nasa isip at puso ng ating direktor sa pagsisibuhay ng istoryang minahal ng napakarami. Relax lang. Babasahin ko lang. I Love You Since 1892. Isang nobela ni Pilipining Mia na merong mahigit 131 million reads. Very short to, very short. Let's go. Nagpakamatay si Carmelita Montecarlos matapos mabaril ang kasintahang si Juanito Alfonso sa mismong araw ng kanilang kasal. 2024, makalipas ang 132 years sa ika-4 na henerasyon, ang spoiled brat na si Carmela Isabela ay magta-time travel sa 1892 bilang si Carmelita. Ang kanyang great-great-grandmother, Carmelita Montecarlos. 1892, para makabalik si Carmela sa kanyang panahon,
kailangan ni Carmela na pigilang ma-inlove sa kanya si Juanito. Kaya nga iplano ang Oplan Tigil Kasal. Sa paraang iyon, maililigtas niya si Juanito. Ngunit habang pilit niyang binabago ang tadhana, dahan-dahang mahuhulog ang loob ni Carmela kay Juanito. Uusbong ang tunay na pag-ibig sa taong 1892, mahigit 100 taon bago siya ipinanganak. Naging komplikado ang lahat nang magbalik ang unang nobyo ni Carmelita na si Leandro Flores. Kasabay rin nito ang pag-imbulok ng tensyon na sangkot ang malalaki at makapangyarihang mga pamilya ng Alfonso, Montecarlos at Flores. Sa huli, ipaglalaban ni Carmela na mapagtatagumpayan ang sunod-sunod na balakid sa kanyang misyon na bigyang katarungan ang kwento ni Leandro, Juanito at Carmelita. Yan ang binasa ko. Ito ang nasa puso ko. Nung ibinalita sa akin ang nobela nito, wala akong kaalam-alam. Except that it had over 131 million reads. Nabaliw ako noon, di ba? Who has 131 million reads? Until I got to read the novel. Yes, I read the novel. All 1,700 pages of it. Binasa ko siya. At na-realize ko kung bakit ganon karami ang nagbasa. Dahil ito ay kwento ng mithiin ng lahat ng nilalang. Kung papaano sila nagnanais o nagnanasang mahalin at kung papaano nila gustong magmahal. Anumang panahon, saan man sila nakatayo, anumang edad, anumang karanasan. Ang nobela ni Binibining Mia ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa pagiging babae, sa pagiging lalaki, sa pagiging nanay, sa pagiging miyembro ng pamilya, sa pakikipaglaban sa katotohanan, sa pakikipaglaban para sa kalayaan, lalo na noong panahon ng 1892. Pero lahat ito ay babagsak sa katotohanan ng pag-ibig. What attracted me to the novel is that it's very young. It's very energetic. It is exuberant. At ang ipinangangako namin sa inyo is ang energy ng nobela ay matra-translate on screen and that you will be satisfied visually with the promise that is, I love you since 1892. Maraming salamat po. There we have it, the man behind I love you since 1892. Narinig natin mula sa kanyang puso at isipan. We are so excited to watch it, honestly. Maraming salamat ngayon pa lamang. Kaya naman, dumating na ang tamang panahon para makilala natin ang opisyal na gaganap sa mga iconic roles na Leandro, Juanito at Carmelita. Umpisahan natin sa ating unang karakter. Ang una nating papakilala ay ang matipuno, kahanga-hanga at tapat na unang pag-ibig ni Carmelita. Nangako siyang babalik matapos ang pagsasanay sa militar sa ibang bansa. At dito, magsisimula ang pinakamalaking problema ni Carmela. Sa isang kasama ako, ngunit nakarating sa akin ang isa ng sumubalita na ikakasal na ang aking mahal. Ibang naaalala bago ako lumisan. Ako'y may ibinigay sa'yo, ngunit lindig ka. Subalit, hindi ako susunod. Ipaglalaman kita, Carmelita. Gagampanan ang ginoong hindi ka susukuan, si Leandro Flores. Bigyan natin ang masigarong palakpakan, Joseph Marco. Leandro is finally here. Leandro, gusto mo ba magbigay ng pagbate para sa ating
mga kasama ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat at sinamahan niyo ako ngayong hapon. And of course, welcome to the official launching of the TV series I Love You Since 1892. Ready na ba kayo? Sabay-sabay natin ipaglaban ang ating pagmamahal. There we go, Joseph. Stay coming dyan for a quick photo opportunity. There we go, Leandro Flores is finally here. Of course, Joseph Marco, ang ginoong hindi ka susuko. Maraming salamat, Joseph. You can have your seat. Thank you so much. Alright, magpatuloy tayo. Dahil ang sunod natin mga kasama at tatawagin ay isang taong matino, maginoo, at hindi basta-basta. Ngayon, sa loob ng mahabang panahon ay nais lang niyang sundin ang planadong buhay na inilatag para sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit, matututunan niyang sundin ang isinisigaw ng puso nang makilala niya si Carmela. Ako'y sa'yo at ika'y akin. Iyan ang nakasulat sa mga bituin. Balutin man ng mga ulap ang langit. Wala pa rin makapipigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkauhaw, inaasam ko ay ikaw. Gagampanan ng Ginoong handang magmahal ng higit pa sa sapat, si Juanito Alfonso. Bigyan po natin, ladies and gentlemen, Jerome Ponce. Jerome, bakit mo muna lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Higla Cafe? Magandang araw sa inyo lahat. Isang maulan na panahon sa ating lahat dito at nagpapasalamat kami na nandito kayo para samahan kami dito sa Love Since 1892. Sana sabi ko dyan for happy sila na, Jerome. Photo opportunity muna, smile for the cameras bago tayo magpatuloy. Nandito na si Juanito Alfonso Jerome Ponce. Maraming salamat, Jerome. You can have your seat. Ngayon naman, makikilala na natin ang puso ng ating kwento. Siya si Carmela Isabela, ang modernong babae na lumaban para sa sarili. At siya rin si Carmelita Montecarlos, ang pusong sugatan na nais baguhin ang nakaraan. Dalawang katauhan, isang pag-ibig na humubog sa kasaysayan. At handang baguhin ang nakasulat na tadhana. Gustuin ko mapunta ako bago niya ako makita. Malikod man ako bago siya magsalita. Ibahin ko man ang aking mga kilos at gawa. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako makakaligtas sa katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. At hindi ko na kaya pigilan pa. Bakit ko ba kailangan alisin siya sa isip ko? Kung pwede naman manatili siya sa buhay ko. Mga kaibigan, kilalanin natin ang babae na magdadala ng puso sa kwentong ito. Ladies and gentlemen, Heaven Peralejo, bilang Carmela at Carmelita.
maraming salamat. I love you since 1890. Maraming salamat. Can you pose for a quick photo opportunity para sa mga kasama natin dito? There we have it. Ang babaeng magdadala ng puso sa kwento at buhay ni Carmela Carmelita. Thank you so much, Madam. You can take your seat. There we have it, ladies and gentlemen. Ito na ang cast ng I Love You Since 1890. Ito pala pangalaman natin sila. Alright, can we have a members of all press? This is your opportunity to ask the cast together with, of course, Binibining Mia and Direk Mac Alejandre about their experiences and insights po into the series. Paalala po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive and personal questions. Now, please remain respectful. Only series-related questions will be entertained. Take note, only one question for each media person. Let's begin. Should we start with, from Abante, June Landon? Yes, good afternoon. Ayun, hi June. Congrats ha, kayo lang sa dami ng events, press con, kayo lang talaga yung tumulong. At punong-puno ang Viva Cafe. Direct friendship, congratulations. Thank you, June. Alam mo, nakita, actually itong I Love You since 1892. Ang tagal na netong kumakalat online, di ba? Pero finally, natuloy, Viva One. So Direct, what can you say? I'm very privileged and honored to be the director of the show. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam, I didn't know anything about I Love You Since 1892. Pero nung nabasa ko yung novela, there is something in the novel that made my heart flutter and speed up its pace. Masarap maging pakiramdam ng bata at ang energy ng novela ay bata. At doon ako na-excite to be doing a series again, to be doing a series about love, to be working with the originator who happens to be female and she wrote this at 19. Napakalaking bagay, hindi lamang para sa literatura, kundi para sa representasyon. Malaking bagay, excited ako na makatrabaho ang tatlong mahuhusay na mga artista, sina Heaven, sina Jerome at sina Joseph. Mahusay sila. Excited ang director pag may magandang proyekto at may mahusay na cast at mahusay na mga katrabaho. So maraming salamat sa opportunity, maraming salamat sa Viva One, sa lahat ng mga katrabaho ko, lahat ng mga involved, because this is an extremely difficult series to make. Extremely difficult, but equally exciting and equally fun. It's a very good ride. Thank you for the opportunity. Ang bongga period siya. Yeah, period siya. Di ba may period ka rin nakaraan? Marami akong ginawa mga period yan. Ang bongga pag mga period, talagang pinagkakatiwala sa ng Viva. Pero siyempre kila Heaven, ang laki ng project na to. Nakikita naman, di ba? Gano'n kayo excited, Heaven, Marco, Jerome, yan. So I was Joseph Marco, sorry. Ako-confuse ako, Heaven, sorry ha. Go ahead and sobrang na-excite ko kasi so when I won the Best Actress Award in Japan, so I called, thank you, I called Boss Big. Sabi ko, Boss, my God, nanalo ako, chururot, ganyan. Sabi nga, bongga yan anak, masaya ako para sa'yo dahil dyan may project ka sa akin. Sabi ko, ano yun, Boss? Sabi nga, I Love You Since 1892. Ano yun, Boss? Sabi nga, magandang proyekto to, galingan mo dito. Tapos parang ako, sige, I did my research, I read the book,
Kahit nasa Japan ako, kahit nasa ibang bansa ako, tayo na talagang nag-aaral ako. Binabasa ko, kinikilig ako, umiiyak ako, and everything else. So, yes, and then agad ko silang kinukulat for the script agad. Alam nila Ate Zenia, nila Ate Ja. But, ayun, every day, I make sure na hindi ako nawawala sa storya or sa book. So, yan po. Jerome. Tama ba kung ano yung na-feel namin with the project? Yeah. Una sa lahat, syempre, masaya dahil trabaho, proyekto, tsaka bagong karakter at bagong tanong na naman para sa mga taong sumusuporta sa amin kung magagawa na namin na maayos to at isang bagong parte ng career namin na tatahakin. Andun yung saya, takot, excitement, tsaka napapaisip kasi andun na naman yung doubts eh. Pero ito na naman ako sa mga nakakakilala sa akin, hindi ko hinahayaan na yung doubts ng iba umabot sa akin. So, di ba rin yung doubts ko, labanan ko. Hanggang sa yun yung makita ng mga tao, doon na pupunta yung excitement. So, excited ako na ma-prove ko na yung tiwala na binigay sa akin ng mga boss, tsaka ng mga taong production sa likod ng I Love You Since 1892. Magawa pa na kumayas yun. So nice, thank you, Jerome. Yan, eto si Joseph Marco. Pasensya ka na, Marco, na. Kasi kung si MJ, pinipilit ako na yung si Hende. Sabi ko, paano naman na intriguing question? So, Joseph, yan. No worries, no worries. Marami talagang nalilito. So, Marco is my surname. Ang palito ay Marco. But anyways, going back to the question. Tulad ng sinabi ni Direk, I'm privileged and honored, especially kakasign up ko lang sa Viva, wala pang 2 weeks, and they gave me this project. At this point of my career, ito yung mga project na, I mean, as an artist, dito na high. When I get to really change my look, change my personality. And yeah, I've been prepping for 2 months, and I'm very passionate about this project. I feel so lucky. And yeah, araw-araw kong kapiling si Leandro, unti-unti ko siyang kinikilala. And yeah, I'm just really excited to be working with great talents, especially first time working with Direk and Heaven Jerome. And of course, I'm gonna give credit to Binibining Mia, napakagaling ng pagsulat ng libro. Yung binabasa ko yung libro, I finished the book. Yung binabasa ko yung libro, sabi ko, grabe yung imagination ng batang to. Napakagaling. So yeah, I'm just very thankful for this project. Oh, ang ganda, no? Parang napaka-big na project. Binibining Iya yan, Binibining Iya. Kasi na-excite ako sa announcement ng cast, no? So, ginugel ko about the project. Tapos, may mga basa ko na even before the pandemic, pinag-uusapan na itong project na to. So, dapat ba sa iba to, hindi sa Viva One? O paano napunta sa Viva One? Kasi yun nga, may mga nabasa ko before. Hello po, ayan, good afternoon. That time, at nasunod ko na rin po yung before sa statement ko. Nagkaroon ko siya ng offer, but that time is, may mga factors ko kasi na hindi natin makakontrol. And at the same time, doon po sa book cover itself, there's no promises or anything. Since focus ko na at that time is publishing, so magkaiba po publishing and series adaptation. And with that, I'm really grateful po with Marnella sa book cover, and I'm really happy po to have to meet them and to sa journey po namin before. And right now, I'm really looking forward po sa new cast and kay Direk Mac sa series adaptation ng I Love You Since 1892. For me po kasi, binabalikan ko po yung tanong lagi sa sarili ko na what is the purpose, parang ano yung pinaka-pinagahan mo siya sinulat. So, yes, it's heartbreaking, but at the same time, nakikita ko po sa kanila yung dedication and passion when it comes to doing their work. And I really admire how they love and read the story.
Kaya po, super thankful po ako with Viva and sa mga sunshines na sumusuporta. And at the same time, I acknowledge the sentiments of those readers po na kumbaga nasasaktan. But let's celebrate and focus po sa ating new journey with Melo. This is to add to it. Thank you, Pilipining Mia. Ang bongga, syempre, dahil napunta siya sa Viva 1. Number 1 ngayon ng Viva 1, di ba? So, dami ng mga series talaga from Mucha, ng Section E, etong si Using Great Palma, di ba? Ang dami pang iba, di ba? So, yan, congrats! At least finally, mapapanood namin ang I Love You Since 1892. Yan, thank you very much! There we have it. Maraming salamat sa June natin. Let's proceed with Manila Bulletin. Bobby Ricantina. Magandang hapon. Okay, question sa lahat na lang since the series about traveling back in time, given the chance or opportunity to travel back in time, ano kaya itong gusto niyong balikan? Bakit? Gustong balikan? Kung babalik? Yes, so travel back in time. Ako gusto kong balikan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Yan. Ay, sorry. Tungkol ba sa love? Alam mo, babalikan ko yung panahon kung kaya naglandian na ng tatay ko. Siyempre hindi, seryoso. Doon sa Pilipinas, alam mo yun, kung paano ang mga... Ayaw mo yung let your be light bago nagkamundo. Hindi, basta alam mo yun, siyempre, sa buhay ko ba? O sa... sige, sa buhay ko na. Babalikan ko yung mga panahon na, sige, ayun, kung paano nag-meet ng nanay at tatay ko. Okay. Anong naging dahilan. At siyempre, kung ano yung mga naging inspirasyon nila sa isa't isa. Kasi siyempre, iba naman yung panahon ng pagmamahalan before sa Manila. Wala kayong gusto balikan na. Actually, parang come to think of it now, parang, I don't know, parang wala naman akong gustong balikan. Parang I feel like, yeah, like what they say, everything happens for a reason, life is a journey. So, whether, something could happen to you or negative yung experience mo, it's part of life. You learn so much from the negativity, you learn so much from, positivity. So, yeah, I can say na I'm happy and fulfilled. Yeah, Ben? Niisip ko, ano bang gusto kong balikan? Alam mo, hindi na ako makagalaw ngayon, pero... Sorry. Siguro yung journey ko sa career na to. Siguro how I started, when I started this career. Kasi nung nagsisimula ako, I had so much doubt with everything. To myself, tama ba itong ginagawa ko? May mararating ba ako? And gusto kong kausapin yung old heaven na huwag ka mag-alala. Timing lang yan and porsigido lang. So, yun lang yung gusto kong balikan siguro. Siguro po ang gusto kong balikan yung panahon na nagsusulat po ako ng kwento. Yung excitement na kahit po walang expectation kung mababasa siya na lahat, kung makikilala po siya. Pero ang lagi ko pa kasing paniniwala ay magsulat ka para sa sarili mo. Kailangan ikaw yung una as an author, ikaw yung unang masisiyahan, ikaw yung unang masasaktan, luluha sa story mo. At bonus po talaga, lalo na kapag nahipon ito yung puso ng mga tao. Gusto ko po balikan yung mga panahon yun kasi gusto ko pong tapikin yung balikan ni Old Mia at sabihin na kumbaga lahat ng bagay na pinaghirapan ay magkakaroon din ng magandang bunga sa ulit. At huwag kang titigil, tuloy ka lang at lahat ng mga dasal, lalo na kapag totoo ka sa sarili mo, basta nakapagpapala. Ako, very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Lalo na sa karir ko So kung meron akong gustong balikan yung panahong ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her.
I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya, may anak na siya. When I look back, masaya kami, marami kaming mga pinagsamahan, we traveled a lot together, pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Eh, hindi ko na maibalik. At the end of the day, mahalaga sa akin ang career, pero mahalaga sa akin ang pagiging ama. At ngayon, mahalaga sa akin ang pagiging lolo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Next is from Daily Tribune, Jeff Fernando. Magandang hapon. Question natin is for Binibining Mia. Ayan. Saan daw nanggaling yung inspiration mo na makagawa ng ganitong magandang kwento? And pahabol na tanong, inaasahan mo ba magiging ganito ka lang kayo yung ginawa mong film? Short story lang po. Nagsulat po ako sa Wattpad 2013. That time, teenager pa ako. So, ang mga sinusulat ko po, school setting, very popular. Nung nag-college ako, meron kami Philippine History class. At nag-realize ko kasi that time, kinakatulugan ng mga classmates ko yung history. Tapos, naalala ko, ang mga Pilipino mahilig sa love story. Like, naroon yung love natin ng pagmahal. Yung kagustuhan natin humili. So, naisip ko, why not, parang kumbaga learning approach, is parang pagsamahin ko ang love story at history. At mula noon, 2016, naging tahanan ko na ang historical fiction. Layunin ko kasi sa pagbabasa ng love story, dalawa din yung pagkatuto, na kahit papaano may matutunan ng mga pampabasa mula sa kasaysayan, sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit, nang sa gayon, hindi lang sila basta na-inspire, kinilig, natuto rin sila. Pahabol na tanong for Heaven. Coming from Best Actress win, and then this project, mas naging conscious ka ba, lalo na pag may difficult scene ka, kasi syempre award winner na, Best Actress na, mas careful na ba, mas bigay todo ang nagbibigay? Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa utak na magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come on set, diba, direct na willing to learn, willing to improve, and just be the best as I can. So, ayun. Thank you. There we have that. Maraming salamat, Sir Jeff. Now, from TV5, Von Beninario. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay para kay Direk, saka po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano nyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro direct as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya? Present. Ang totoong sitwasyon, present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko ito mag-translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag, may ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan, mahabang proseso ang diskusyon kung proseso ang sarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do the transportation, quote-unquote, the time travel, the effect kung paano kong gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy,
we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imaw, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, di ba? Yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay isa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang pinultugan question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami. So alam ni Heaven kung gaano ko kakulit. Lahat yon base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita, back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of code and code time travel ng story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks talagang challenging siya kasi sobrang complex nung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may depth, kumbaga. And of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just have to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really have to be mindful and be aware of, you know, what's happening sa daily po namin. But yeah, it's a good challenge for me. And I like challenges. Thank you and congratulations in advance. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine star, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For the three lead stars, if you'll compare your perception of love to the characters you portray in the series, how would you compare it? Okay, baba o pareho? Pananaw niyo sa love? Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya. Ganun siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa pamilya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano unconditional love ang isang unconditional love?
And so, ayun po. Sa amin, love kasi hindi medyo malayo. Juanito, si Juanito kasi talagang, alam mo, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on kung mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to, at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past, and excited sa future, yun na lang. So, ganun ako pagdating sa love. Same thing with me. I think ibang-iba kasi masasabi mo yung mga tao ng unang panahon kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya basta may paglapit yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang naghihintay para sa akin. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadian. Hello guys. Yung question ko kasi, sa ngayon pa lang, sobrang ingay na ng online. Kasi maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original ng kwento, ano yung maipapangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigay nyo ng justice, yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, I think million nga na followers online. Yeah. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas na parehas yun. Yun ang masasabi ko. Ako na nagsasalita para sa prod, and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project at medyo tumututok din ako from the book or the, hanggang sa script, hanggang doon sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan namin basta-basta yung trabaho namin. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng kapwa Pilipino. Salamat. Yeah, actually yun naman yung una-munang sabi ng production. Magiging loyal kami, and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that, but it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakaya namin. Just, you know, para, you know, acting, this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakaya namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila,
ako naman, I have read the book a lot of times, and I've read the script a lot of times, and I make sure na same, and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Lia. Kasi itong story nito, yung material, yun nga, babalik siya sa history, babalik siya sa nakaraan, mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story nito? Bakit hinamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Una po sa lahat, sa palagay ko po, nailagay po ng mga mambabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman po nila na parang sila si Carmela, na nagmula sa modern world as a Gen Z, na napunta sa nakaraan. Yung journey na kung saan wala siyang pakialam sa history. Tapos, na-witness na lahat ng paghihirap nila, yung mga taong nakakapi, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila, katawa. Yun po yung, yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babanguning aral na habang buhay na pong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey po ng I Love You Since 1892, nararamdaman ko po tumatak talaga sa puso ng mga magbabasa. Dahil sinamahan po nila si Carmela sa kwento. Naranasan po nila umiyak, masaktan, pagmahal at pabigo. At iyon po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinagpapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection wala sa isang novela. Last na lang kay Direk. Direk, magiging successful itong story ng 1892, kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabase siya sa libro. Pag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na sabihin natin, season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake nito? Super successful, hihingan pa lang, gusto pa lugtungan yung kwento, meron na ba kayo plano? Sana masasagot ko yan, kaya lang wala akong informasyon about that. Hindi wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at kinaguhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo Tayo yon. Iba yun sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development. Ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi, yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun And that is strictly personal at kanya lang yon. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you, Direk. Salamat, guys. Good luck sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wan.
Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko ay direct. Medyo na-touch mo na itong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-iba ang interpretasyon. So, hindi. Pwede parehong interpretasyon. Iba ang visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. Okay. So, having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision? And as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love, the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro. Gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo eh. Yan lang. Thank you. Additional lang direct, did you have a hand in selecting the cast? I think I was the last person on board. Okay, so when you parang nang nalaman nyo kung sino yung magpo-portray ng lead roles, what was your initial reaction? Gusto ko, honestly, simple. I've always wanted to work with Heaven Bernaleo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napanood ko yung mga pelikula niya eh. Humanga ako. Muntik ko nang makatrabaho si Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging inirereko sa akin yan. Laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level lang. So, in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatawa nyo na kahit sa press con, very in character na kayo. Now, ang question siguro, what did you do differently or what are you doing differently sa project to compared sa mga previously yung project to get into character? Siguro start mo tayo kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. And so I was just relying on my talent and gut feeling. But this time, I actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Diba? Kahit saan naman eh, pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So palalim mo yung kaalaman mo sa craft, and the more you want to try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here.
So, yeah, hindi pa kasi ako nagsistart and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now. And unti-unti ko nakikilala si Leandro. Araw-araw ko siyang kapiling. Binibisita ko siya araw-araw. And yeah, I'm excited to play him. Thank you. Daryl? Yes. Same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko ngayon. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo nun sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, dun ako sa chronological natin. Pero may nasa 1/3 na ako ng book. At itong sa Heaven, pinabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorekt ko yung book at script. At okay naman. Ayaw lang maging tamad in the way na isa lang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko pinabasa. And dun sa preparation naman, dun ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, pupunan to ngayong araw. Dala-dala ko na yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way sa sinabi nga nila, yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances at mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-apply ko. And with the help of Direk, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character ng buong buwas mo dito. Thank you. Finally? So the way I get into character, what I do is in the morning, may playlist kasi yung 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then once na nag-makeup na ako, nadamitan na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano bang pinaglalaban nila, yung dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kaming dalawa na po ni Direk yun, collaboration na namin ni Direk, na para, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk, and then it becomes like a beautiful artwork, diba? And so it's more of being open lang to everything and being sensitive and just be mindful. So that's how I get into character. Thank you and congrats to everyone. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Next is from GMA Entertainment, Nurse Amo. Hi, good afternoon. Siguro sundan ko na lang din muna yung question ni Nikki. Doon sa characters nyo ngayon, ano yung nakita yung different doon sa mga ginawa nyo in the past na na-challenge kayo or first time yung na-experience? Actually, every character is different. Walang parehas na character na ipoportray mo. Kung ita-typecast mo na parehas silang, for example, parehas silang mamamatay tao, mag-iba pa rin yun. The more you get to know your character, the more makikilala mo sila. And it's always, that's the good thing about acting. It's always different. Every character that you portray, palaging meron kang nadi-discover, and at the same time, you get to learn from them as a person. Sometimes, kapag miserable yung buhay ng taong pinaportray mo, you get to be grateful in life na parang grabe, sobrang sama ng buhay na. And whenever you realize your life, I'm thankful that ito yung nangyari sa akin. So, there's so much learning, and every character is so rich, especially if you really get to know them in a like deeper level. So, yeah, ibang-iba. I've never, parang wala pang ganong kalapit sa character na pinurtray ko with Leandro. Siguro may mga malapit in a way na period, but completely different. Isang different kasi sabi ko nga, sinishare ko sa mga tama sa paligid ko na ito yung klase ng project na inaabang ko din, very period yung time. Wala malayo. Usually kasi nag-start ako sa anak ni ganito, mayaman, mga small roles na din ako, MMK, ganyan. Hanggang sa naging kontrabida,
Diyan yung kasama ko si Nadine sa Road Killers. Psycho, madami. Nag-enjoy ako. Hanggang sa, ito na, naging sa Invercada, Hero, until Sunbreak. Hanggang sa in-offer sa akin ito, sabi ko, wow. Ito na lang yung hinihintay ko. Nung banggit ako sa kanila ng isang project, sabi ko, sa totoo lang, in-expect ko, kukunin ako sa movie na ganito. Kaso, hindi. Iba dito ako pupunta. And yun, happy naman, bakit ito daw? Ayun, so, yun po. Kaya, yun yung iba. And, for sure naman, and honestly, wala pa po ako dun sa, alam ko kaagad yung pinagkaiba ng totality from the character and sa set itself. Kasi hindi pa ako nag-uumpisa mag-shoot. Hopefully, masishare ko sa lahat ng tao yun kasi mas more on nakakapag-share ako about dun sa experiences dun sa taping, character, at sa story itself pag ginagawa na. Yun po. Of course, yung nga po, first time ko magkaroon ng 2 characters. So very challenging. And at the same time, na-challenge din ako kasi makaalihan din na po yung director ko. So, challenging po siya na kailangan A-game ako everyday. A-game? Nasa A-game talaga yung every scene. Kasi nakikita ko yung pagmamahal ni Direk sa proyekto na to. At the same time, mahal ko yung proyekto. Pero seeing the people, the production, especially Direk, and then kasama ko pa itong dalawa na to. So very challenging for me. And so, ayun po, enjoying lang ako sa journey. And lastly, as you get to know your characters, ano yung trait nila na you find interesting? Interesting sa trait? Sa akin yung very gentleman tayong nakangiti. Kasi hindi ako ganun. Mataray ikaw. Nasa likod kami kanina doon. Tapos narinig namin, ginoo siya, mabait siya. Sabi ko, Jerome? Ba't sinama mo na may mabait? Parang masama ako. Ikaw ba yun, Jerome? Hindi. Kaya nakakatawa lang kasi syempre, I mean, honestly ito, kung makikita nyo naman sa mga actors, kahit pa paano, may nakukuha din kami mga traits kung ginagawa namin na isasama din namin. Hopefully, ma-enjoy ko sobra at makarelate ako dun sa character kasi talagang lovable siya at excited din ako sa mga part na kaaway kami ni Cephas na For me, the most interesting part, kahit na grabe yung honor ni Leandro, yung pagiging matipano niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung pagprotekta niya sa pangalan nila, yung sa pagmamahal niya kay Carmelita. If you dig deep, makikita mong, you know what's interesting is, ma-realize mo, tao talaga siya. Kasi, ang dami niyang dinadalang bagay, yung approval niya sa tatay niya. You know, he's always, alam mo yung nung unang panahon, wala kang laban sa tatay mo. Kung ano sabihin ng tatay mo, wala ka talagang masasabi. And pag sinabi niya, unahin mo yung pagsusundalo mo, unahin mo yung karera mo, kahit may pagmamahal ka, wala kang magagawa. Di ba? Papalayasin ka niyan. So, yeah, it's just the beauty of, you know, knowing that the character you're portraying is a real human being. For me naman, ang pinaka-interesting is si Carmelita. Of course, nasa 1892, ibang-iba siya sa lahat ng ginawa ko rin. And then, may mga reason behind kasi lahat ng mga decisions na ginagawa ng mga characters. And so I like how flawed the characters are and how human they can be. And understandable. I do understand them. So yeah. Alright, maraming salamat. Next, may we come on from Inquirer, Alan Policarpio. Alright, good afternoon. I have a question for Miss Mia. Ayun, so I just want to know kung yung parang decision mo to write in Filipino, parang you think that allowed the story to stand out sa one part and also allowed the story to connect more deeper sa mga tao. Dapat ang pag-aral.
Siguro po, lalo na si Carmela, nasa Waterloo, medyo happy siya. Pero nakapunta siya doon sa nakaraan. At sa mga sinusulat ko din na historical fiction, sa palagay ko, sa una kasi medyo mahirap talaga magbasa ng purong Tagalog, kahit narration. Pero kapag nakasanayan mo siya, kapag nagustuhan mo siya, minahan mo siya, tulad din ng mga mambabasa. Kasi kahit po ako challenging din siya for me. Kumbaga, iisipin mo pa kung yung sarili ng ito ba is nasasabi na ba ito kung ng panahon ko. Sa tingin ko po, isa siya sa yung pagkalalim at paggamit ng wikang Filipino sa kwento. It's a pride and isa po yung sa pinagmamalaki ko na naibabahagi ko po yun sa mga mambabasa na bigla kong sa mga book signing nag-uusap kami ng mga readers. Puro Tagalog kami. Tapos pag pupunta po kami sa Intramuros, gawin kami mag-usap puro Tagalog. Parang kahit pa paano ba na isa sa buhay at nababalikan ko yung sarili natin. Pero yung love mo for history, talagang matagal na yung interest mo na yun? O parang recent, ano mo ba yun na gusto mo pursue? Yes po. Bali po kasi ang mother ko po ay maraming mandibulan teacher. So, bata pa lang po ako, marami lang po siyang kinakurento sa akin tapos sa season. And nung first time mong nakilala si Heaven, si Jerome, si Joseph, ano sa tingin mo yung mga qualities nila na tingin mo they embody sa mga characters na gagampanan nila? Unang po ay naramdaman ko po yung love nila for reading. Like, as an author, natuwa po ako kasi nag-effort po silang basahin yung napakahabang nobela. At nung una ko po silang na-meet noong look test, nagkaroon po kami ng mga conversation, mga tanong nila, kung anong nangyari, bakit gano'n, ano yung inspirasyon mo. Tuwan ko po naramdaman yung mahal nila yung story and binasa po nila. Pinagtsagaan po nilang basahin. And sa nakikita ko po, nakausap ko rin po si Heaven, sabi ko sa kanya, be natural lang, like enjoy, lalo na yung character ni Carmela. And then kay Jerome din po, nagulat din po ako kasi magaling din po siya mag-Tagalog. Tinanong ko po kasi kaya mo na Tagalog. At kay kay Joseph naman po, yun po yung eagerness po niya na makilala at kumbaga maging liado na maisabuhay niya po yung character niya. And last na lang, pangarap mo rin ba talaga na maging parang published author o maging adaptation yung mga sinusulat mo? And how do you feel nung binigyan ka ng opportunity na ito? Dream come true ba siya para sa iyo? Gaya po nung nabanggit ko kanina, kung babalik po ako sa nakaraan, nagsulat po ako sa Wattpad para sa sarili ko talaga. Sobrang pinagpapasalamat ko po itong blessing lalo na na-publish siya at nagkaroon ng series adaptation. And yes, pangarap po yan. Lahat naman po ng mga manunulat, kahit mga mambabasa, pangarap po mailathala at makita sa screen, sa pelikula, ang kanilang mga nabasa, kanilang mga eksena, mga linya, at mga karakter na minahal ko rin. Kumbaga, ito pong pangarap na to, hindi lang po ito para sa akin. Para rin po sa mga mambabasa, at para rin po sa Direk, Heaven, Jerome, kay Joseph, sa lahat po ng cast productions na director. Ano parang naman mo nakita mo yung video nila na naka-costume na yun? First time hindi po natin makita, grabe. Kumbaga, very nakaka-goosebumps sa galing, sa husay. At pati po yung lapat ng musika, at yung emosyon. Ako po, mahilig po ako manood talaga ng mga pelikula na kaya pong gampanan yung emosyon gamit yung mata. Yung kahit wala pong sabihin yung character, kaya pong mamusap ng mga mata. At nakita ko po sa mga tingin nila na kumbaga sumanib sa kanila sina Carmela, Juanito, and Lian. Thank you. Maraming salamat. Now, let's call on from Abante, Ana Pinoy. Hi. To everybody. Ano lang, kung totoo yung time travel,
gusto nyo ba talagang masubukan yun o hindi? Yun lang. Bago sila sumagot, excuse me lang, magsisiyan lang ako sa kanila. No worries, time out, time out. Ako personally, dahil nabasa ko yung libro, sabi ko siya, sa hirap pala talaga ng mga pinagdaanan ng mga Pilipino noon. And I'm so grateful na pinaglaban nila yung Pilipinas, diba? Pero kahit gustuhin ko man, parang masaya na ako sa buhay ko ngayon. Huwag na, okay na. Naramdaman ko na dun sa libro na mahirap ang mga pinagdaanan nila. Siguro, feeling ko part din ako na magre-revolution din ako ng mga panahon na yun. So, yun po. Sa akin, subo. Basta subo lang. Huwag lang ma-stop doon. Totally. Okay. Kasi, darating yung time, marami tayong katanungan na hindi masasagot ng science, ng faith, or whatsoever. Kung hindi, yung mga panahon, alam mo yun, natabunan na lang ng pagbabago ng kwento. Siyempre lahat yan, nag-iiba ng kwento. Yun. So, well, like what I said earlier, I think I've learned to really appreciate life, you know, the good and the bad. Alam mo, may story na parang there was a kid na sobrang tamad niya mag-aaral. Sabi niya, sinabi niya dun sa GE, mag-skip na lang ako hanggang high school. And then, nag-skip siya high school kasi mag-aaral. So, nasa high school na siya, ganun pa rin. Sabi niya, parang nakakatamad mag-high school. Skip tayo sa college para mas may freedom ako. Pagdating niya ng college, ganun din. Ayaw niya mag-grind. Sabi niya, gusto ko mag-skip na lang ako mag-asawa. Doon na lang sa may asawa. And then, nung na-reach na yung asawa, sabi niya, well, wala pa kaming anak. Gusto ko magkaroon ng anak. So, ini-skip na naman niya. Hanggang sa pagtanda niya, doon nag-sink in sa kanya na parang hindi siya naging present sa buhay niya. But looking back, those are the days, yung mga nakaraan, those are the most memorable days of our lives. So I think I've learned to really be present and just enjoy the journey. You know, may kasabihan nga na a man who loves the walk will travel more than the man who loves the journey. So, yeah. Thank you very much. Miss Universe. Alright, maraming salamat po. Last but not the least, may call on a TikTok content creator, Trixie Dabbles. Hi everyone. So congratulations. I'm so excited to watch the series. So simple lang naman yung question. Yeah, so how has the novel changed? So this for all. Right? How has the novel changed you? Yung isunulat ko po yung I Love You Since 1892. Doon ko po na-realize na I love reading, I love research. Tapos, yung, I'm a mental health professional po kasi. So, bawat character, meron silang pinagdaraanan. May dahilan bakit ganun yung decision nila. So, gusto kong ipalabas, ay gusto kong ipakita doon sa nobela na hindi natin dapat husgahan yung tao base lang sa mga yung nalaman natin. Kailangan natin tingnan kung ano ba yung mga nangyari na nakaraan. Bakit ganun siya? Ba't ganun yung reaction niya? Bakit ganun siya ang salita? At yung journey ko ng pagsusulat ko, I think it changed me a lot kasi mas minahal ko pa ang psychology. Mas minahal ko pa ang writing. At pinagbangga ko po ang nobela at ang pag-intindi sa kung paano ko kumilos mag-isip ang isang tao. Paano na-change? Babagoy ko lang ng konti. Medyo, ako ang pinakabata dito. So it's not about change anymore. It's more about appreciation.
Unang-una natutuwa ako na marami mga batang nagsusulat. Na-amaze ako na at 19, nagawa ng nobela si Binibining Mia, malaking bagay yun. Masaya ako na may Wattpad. So maraming salamat sa Wattpad kasi pinagpapatuloy niya ang kultura ng pagbabasa sa panahong napakahirap magbasa. So malaking bagay ang Wattpad sa hindi lamang sa reading habit, kundi ang contribution nito sa pop culture. Maraming salamat sa mga talentong katulad ni na Heaven, Jerome, at saka ni na Joseph. Nabuhay ako at nangarap maging direktor nung panahon ni na Nora at Vilma. Naging estudyante ako nung panahon ni na Maricel at Sharon, at naging direktor ako sa panahon ni na Judy at Santos at Angelo De Leon at Donna Cruz. Hanggang sa nakakatrabaho ko sina Angel at Marian, at ngayon sila. The industry is in good hands with talents like them. And as a person who has been a director for 34 years, I am deeply grateful for production companies like Viva that even given the very difficult times and the challenges, they have never ceased to produce content, what we call content now, in various platforms. They're still hanging on na mabubuhay ang silver screen, ang cinema. They are exploring streaming platforms and moving into vertical cinema, and that is what life and art is all about. It's about change and adaptability, continuance and representation. At sa edad kong to, nagpapasalamat ako na hindi lamang ako witness, kundi bahagi ng ganitong klaseng revolusyon. Thank you. Sa akin, change, honestly, hairstyle ko. Hindi ko pa kasi nakakapag-shoot itself, but for sure, it's a huge change din, lalo na sa first career ko. Pangalawa is sa tingin sa akin ng tao dahil magiging part na siya na tinahak ko, at yung character itself, tingin na din sa akin ng mga supporters at viewers. Ayun, hopefully marami pa akong makikita change in a good way. Change? I would agree with Direk. Siguro more on appreciation. Because when I was reading the book, going back in the Spanish times, we don't have much freedom. But right now, we're living in abundance. You know, lahat, marami, there's so much here. And yeah, just the appreciation na meron tayo ng mga bagay nito. And yung mga panahon na yun, ang hirap umibig, ang hirap magkaroon ng freedom. And yeah, so it's really more of the appreciation side. Same with Joseph, of course appreciation. Ang hirap maging babae ng mga panahon na yun. So ngayon, the way we dress now, ba't pinaglaban niya ng mga Pilipino noon? And basically the appreciation for the Philippine culture. And of course, sa family, sa friends, sa taong minamahal mo. And so yan, napasaya ko nitong proyekto na. So yan po. Thank you. Alright, maraming salamat pa, guys. That's it for our question and answer portion. Pagpapakaman natin lahat natin with your friends. The cast of